Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out muna, no? Shout out. Shout out. So, shout out Ma'am Annie Mindset Matters 2025. Sir Jojo from Potrero, Malabon. Ma'am Eva Santos. Sir Julian Lakyan, hello. Ma'am Lynn Tamori, hello. Sir Jovan Gamyao, hello. Sir Romel Arellano. Sir Emir Crisostomo, hello. Sir Michael Mateo. Sir John Mark Balones, hello. Sir Jeffrey D. Guzman. Galit sa tanga, hello. Ma'am Lourdes Ambrosio. Sir Joseph Del Rosario from Valle Verde. Bash and Poy, hello. Ma'am Virginia Lorenzo. Congrats do sa DZRH. Pangatlo ko na pa yun sa DZRH. Sir Mike Ramirez, hello. Taga Armstrong Fresh Point daw. Sir Milax Tattoo TV. Sir Benjo Camacho, hello. I'm back, ilang buwan ako nawala. Kapag nag-ghost hunt ka ulit, debunk ko. Sige, sir. Sir Bibong Skik. Makalinkin Park ka rin pala. Opo. Ma'am Lynn Tamori, Mia TV. Ma'am Perry Haba, hello. Sir Joan Evangelista. Ay, Sir Joan, ma'am pala, sorry. Sir Borderless Genre, hello po. Ani Mindset Matters. So, yun lang, no? Stress ako ngayon. Nag-install kami ng pressure tank. Ang problema ko naman, may leak yung yung tubo dito sa taas. Anyway, proceed tayo dun sa dun sa main topic. Pero ito muna may nagpasa sa akin ito yung gabi ng lagim na caught on cam daw. Alam ko na ipasa na sa akin itong video na to Tingnan nga natin to. Ano ba to? Kuha ang photo sa isang museum sa Intramuros. Nareakan ko na to. My day on Facebook. When suddenly, I noticed na dalawa yung shadow ko at walang ulo. Clearly, naka-shorts ako at may bag sa side pero yung shadow ay Sa ilaw to. Maybe ang ilaw kasi ay mula dito sa taas, sa pataas. Kasi kung titingnan mo, dito naman nagkaroon ka ng thumb. Nagkaroon ka ng hinlalaki. Meaning, no, ang light mula taas, pababa. So, ang naiilawan ito, yung thumb mo nakikita Hindi ito paranormal. Sorry pero hindi siya paranormal. Sa lighting ito. kasaya. Ang bulto ay malaking lalaki. My husband took the photo that day at napansin niya habang paakyat kami ng hagdan yung mga painting ng mga praile na pinupugutan ng ulang mga Pinoy. Hindi siya paranormal. Kuha ito sa barangay court namin. Nakasakay po doon sa van sa likod ang labi ng patay na ibuburol po sana sa court. Grabe! Dalawang hilera yung gumalaw na. Sabi-sabi po dito sa amin, may multo raw talaga ng bata sa court na hanggang ngayon hindi pa natatahimik. Ano to? Tali ito, siguro may nakatabig ng tali. Kasi yung pag-move niya isang direction Parang hinila siya ng ganun 'Di ba may ganyan kumalat yung security guard dati na yung mga lamesa din gumalaw. Si 44 yon. Then nung nag-viral yon,
Nagali, si Ghost Hunter 44 yun eh. Nung nag-viral, parang ano sa kanya yung school, parang public apology ba? Parang pinalinaw sa kanya na hindi totoo. Na ginawa niya lang yung kababalaghan na yun. Pero dito, tingin ko, may tali ito na natabig. Hindi pa natatahimik. Hindi lang nakita yung tali kasi syempre CCTV to, no? Tapos low quality pa. Pero feeling ko may yan, parang may event eh. So may tali yan na ganun. Kung nagganyan man yan, bakit walang reaction yung mga nandoon? Yung ito may tao eh. Hindi pa Nung natatahimik. gumalaw siya, hindi naman nagtinginan yung mga tao, halatang kinat yung video para hindi na makita na walang reaction yung mga tao doon. Diba? Kuha po ito sa school namin. May ginagawa po kaming schoolworks ng mga kaibigan ko nang bigla naming maisipang mag-vlog. May napansin siyang sumulpot sa tabi ng isa pa naming kaibigan. Creepy nga, no? Natakot kami at nagtaka kung ano yun. Para siyang babaeng maitim. Wala naman kaming kasamang iba that time. Yung sinasabing wala naman kasama iba that time, sorry no, pero hindi namin pwedeng panghawakan yun eh. Hindi, pwede naman siyang totoo. Pwede siyang totoo na multo talaga. Pero hindi namin pwedeng panghawakan yun eh, na wala kaming kasama that time. Kadalasan yan eh. Well, kung talagang wala kayong kasama that time, creepy nga naman, di ba? Paano kung meron? Video po to ng pinsan ko with her friend. Ay, ito, naman to, na ko na to eh. Nareakan ko na to. Pauwi na sila nang makita nila sa video na may kumalabit na kami sa kanila. May sing-sing nga yung kumalabit eh. Halos mangayak-ngayak sila noon sa takot. Nakitulog ako noon Kung kailan nangalabit na nag-zoom in, no? sa tita ko na nakatira malapit sa Chinese cemetery. Around 11:45 ng hating gabi, lumabas ako para bumili sa tindahan. Habang naglalakad ako, kachat ko yung friend ko. Sinend ko yung video ko sa kanya habang nagbababay ako sa kalsada. Bye-bye! Bye-bye! Hanggang sa nakita ko na lang yung video na mayroon palang nasa likuran ko. Kahit nung mga oras na yon, ako lang yung tao. Bye-bye! Thank you. Ang problema kasi pinuputol yung video eh. O yun na yung katapusan ng video. Ito, nga naman meron sa likod niya. No? Meron talaga sa likod niya na kung titingnan nyo. Lalagyan ko ng filter. Diba? Meron talaga sa likod niya. Pero too good to be true to eh. Kita ko na Masyado siyang maganda na sa multo. Too good to be true siya. Pero malay mo talagang totoo. Kasi yung framing eh. bye! Bababay siya ganyan. Bye-bye. Parang ayaw niya talagang takpan yung mukha nung nagpakita eh. Bye-bye. Hindi, may dala-dala kasi siyang plastic eh, di ba? Lusot naman kung ganyan siya magbabay. Pero kahit siguro may dala-dala kang plastic, dapat Babay ako sa kalsada. ang babay mo dapat ganyan eh. Yung ganyan. Dahil pag gumanyan ka kasi matatakpan mo yung mukha. 'Di ba? Well, yung sinasabi ko ay pagiging skeptic lang po 'yun. Hindi ko sinasabing ako yung tama, 'di ba? Pwede rin naman ako magkamali, pero point of view ng isang skeptic 'yun. Anyway, next, no? So ito yung main video natin. Ito ay re-upload ng KMJS. Yung mga alien at UFO daw na mataan daw sa Antipolo. Sa laki ng ating kalawakan, hindi maiwasang magtaka kung tayo nga lang ba ang nilikhang nilalang. Paano kung hindi pala tayo nag-iisa? Ako naniniwala naman ako dyan na sa alien. Actually, mas sa akin ha,
mas biased ako na totoo ang alien kaysa sa multo. Hindi, naniniwala din ako na may multo naman. Kasi, na-mention naman sa Bible ang ghost eh. Na may espiritu naman talaga. Pero, kung sa palapitan sa katotohanan, mas naniniwala ako sa may alien. Kasi, kung iisipin mo, no, ang Milky Way ay napakalaki na galaxy. Bakterya lang ang solar system natin doon. At doon sa bakterya na solar system nun, may 9 planets. At isa tayo doon, yung Earth. Imagine nyo yun, ha? Paano kaya yung sa sobrang lawak pa ng universe? Billions of galaxy. So, malamang trillions na planet din yun na meron. Kasi bawat star may solar system yun eh. May planet yun eh. Dahil di ba ang sun natin, star yung araw? Imposible naman na tayo lang yung kaano-anon, kaisa-isahang planeta na na may nag-e-exist na life na intelligent, na sentient. When you say sentient, yung may pangunawa na nilalang eh. Hindi siya animal eh. 'Di ba? Dahil sa isang litratong nakuna ng mag-asawang Desiree at Francis, hindi nila tunay na mga pangalan, halos 1 buwan na silang hindi mapakali. Kinunan daw kasi nila ang kanilang anak gamit ang cellphone camera. At laking gulat nila nung may lumabas na figura na tila raw isang alien. Alam ko ito yung nausong dati. Kailan ba inerto? Original, 2013 pa. May mga apps kasi na ganyan. Alam ko to. Na may ganyan. Pinaninindigan nila, wala raw ang imaheng ito nung picture taking nila. Yun nga eh. Paano nagkaroon ng ganyan? Hindi naman espiritu yan. Alien yan eh. 'Di ba? Tingnan nga natin kung mag-google natin yan. Alam ko may ganyan eh. Alien on photo. PNG. App yan eh. Basta meron ito. Hinahanap ko ito. Frog-like yun, di ba? Hindi ko siya makita eh, pero meron siya. Phone app filter. Sandali na, hinahanap ko ha. Pero alam ko meron yan eh. Na para siyang frog. Anyway, pagpatuloy na lang natin, no? Pagpatuloy na lang natin yung... Alam ko filter yan eh. Naka-download na ako niyan before eh. Ito yung alien na yan. Ang anak tuloy nila sa litrato. Takot na takot. Totoo. Kasi hindi po talaga siya inedit. 2 dangkal ba yun? Tapos kulay green, walang paa, 4 ang kamay. Siyempre natakot po. Kasi ba't may ganon? Lalo na. Sa pangamba. Lalo na kung yung taga 2013 ngayon 2025. Makita yung yung AI, baka lalo mamangha. Buburahin na sana ni Desiree ang mga picture. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang daw naghang at nasira ang cellphone. Kasi mababagal pa yung cellphone. Nakaramdam naman po ako dito minsan. Minsan may naglalakad dito, yung paa lang.
Ibig sabihin, alien yun tapos tinatrato yung parang multo. Ayun, baka nagpakita siya. Filter yun eh. Ang ginawa ni Francis, kumuha siya ng sarili niyang litrato sa buong bahay gamit ang kanyang kamera. Malay mo, di ba, baka makaptured ko ulit siya. So, masasabi ko talaga meron. Kaso wala akong nakitang ganun, kaya nag-aalangan din ako. Pero based dun sa nakita ko, parang totoo din eh. Kahit pa cameraman si Francis, hindi rin niya maipaliwanag ang misteryosong litrato. Parang iba talaga yung nakikita ko na sa nakikita natin sa mga pelikula. Parang sabi ko, parang totoo siya. Halata naman, yung quality naman yan. Oh, kuya naman. Di ba? Parang naniniwala ko, parang totoong may alien talaga. Dahil dito, nag-imbestiga ang aming team. Nilibot at kumuha rin ng litrato sa kanilang bahay. Pati na sa kwarto kung saan nakunan ang di umano alien. Pero wala namang nakuha ng kakatwa. Inilabas din ang lahat ng mga laruan ng bata sa pagbabaka sakaling baka laruan lang ang nasa litrato. Ngunit walang lumitaw, nakahawig ng Hindi misteryosong Parang figura. CGI ito eh. O yung mga nagagalit sa akin, kayo ba makukonvince kayo na totoo yan? E.T. Home phone. Hindi na bago ang mga haka-hakang may ibang mga nilalang sa labas ng ating planeta. Hindi na rin mabilang ang mga video sa internet ng mga nakita di umanong mga UFO o Unidentified Flying Object na pinaniniwalaang sasakyan daw ng mga alien. Noong dekada 90 nga, lumabas ang ilang mga dokumentaryong nagsiwalat ng mga impormasyon. Isa dyan si Bob Lazar, yung nagki-claim na dati siyang nagtatrabaho sa Area 51. Tapos, pag nire-research yung credential niya, walang ma-search kasi ang sabi niya, para mawala daw yung credibility niya, binubura daw ng government ng USA yung mga ano niya. Pero nilay detector yun, si Bob Lazar, pumasa eh. I don't know, no? Malay mo. Tungkol di umano sa mga nilalang na ito. Isiniwalat din dito ang di umano Yung alien autopsy. sa alien Napanood ko yan nakuha noong 90s mula sa isang bumagsak na spaceship daw sa Roswell, New Mexico. Dito naman sa Pilipinas, may grupong UFO Society of the Philippines na naniniwalang totoo ang mga UFO at alien. Sa mismong lupain nga raw na ito. Kaya lang, maano ka dyan na parang weirdo ka no, pag ganyan. Pero may kwento yung sa Ormoc, may credibility yun eh. Kasi inimbestigahan yata ng Pag-asa dati yun, di ba? Sa Antipolo, makailang Yung ulit sa na Ormoc? nakakita ng UFO. Mga na-document doon yung pinaglandingan, nakita nila na parang may bakas pa sa sahig. Na ang nagkwento yung teacher yata, tsaka student, hindi ko na matandaan eh. Na nadaanan ko minsan yon sa dito. Makikita mo iba-ibang cycle tapos may magaganyan or sometimes gaganon siya. Magsisigsag siya in the sky. So, iba-iba yung mga patterns niya eh. Si Bernie, nakaharap na raw ang mga out of this world na nilalang. When I was going around nighttime, I really saw the three of them. They don't say anything, but at times they're looking at me. We talk through this. So, mag-uusap kami. Tapos ang mensahe ng nila na we're here in order to be of help.
Kaya nandito sila sa Earth. Pero yung face nila talaga frog talaga. Ganito yung itsura na nakita ko. Parang ano no, yung sa Men in Black, And yung mahilig sa almost kape. giant na 7 to 8 feet. Actually, ito yung kamay nila. Pero lahat ng mga kwento-kwento tungkol sa mga alien at UFO, patuloy na pinabubulaanan ng US government at ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Isang katangian ng Ironic no? Ironic. Pero 'di ba yung gobyerno ng US naglabas na ngayon ng ng tungkol diyan eh. 'Di ba yung mga na-capture nila? Minsan nga footage pa nga ng US Air Force eh. Tapos ito nung 2013 pero nung neto lang yan eh. Naglabas ng mga evidence ang US eh. Tamo. Kailan ba 'yon? I think nung nakaraang 2 taon. Nagkaroon pa nga ng hearing yan sa US eh. Kailan ba ito? 3 years ago. 'Di ba? Nilabas na ng US yan eh, yung mga nakikita nilang UFO hearing highlights. Ano na yan, hindi na siya secret. Dati tinatanggi pa. Ngayon pinag-uusapan, ayan recent UFO reports sightings across the US. Nagkaroon ng hearing sa 2 years ago or 3 years ago sa US Congress. 'Di ba? UFO hearing eyewitness describe encounters with non-human entities to Congress. Tapos noon tinatanggi-tanggi pa nila, 'di ba? Hindi ko nga alam bakit hindi pa nila siniseryoso ng maayos 'yan eh. mga tao, nais natin palagi malaman kung ano-ano yung mga kadahilanan sa iba't ibang bagay. Kaya palaging merong mag-iisip, posible nga kaya na may ibang bagay o may ibang buhay labas sa ating mundo. Hindi rin daw dapat ginagawang biro ang di-mano encounter sa mga third kind. Katulad na lang ng isang magsasaka sa China na sa sobrang pagkahumaling sa mga pelikulang alien ang bida, kumalat ang kanyang mga litrato sa internet nitong nagdaang linggo. Nakahuli at nakakuryente siya ng totoong alien. Pero sa pag-imbestiga ng mga otoridad, umamin ang lalaki. Gawa-gawa lang niya ang lahat. Dahil dito, inaresto siya at ikinulong ng 5 araw. Gumawa ng alien. Samantala, balik tayo sa litrato na di-umano filter yan. Unang alien. Ipinasuri namin ito sa isang ufologist o yung nagpapakilalang bihasa pagdating sa mga alien. Ang picture, I think, has to be verified by a competent analyst perhaps, but apparently, the way I look at it, that could be it. It could be true. But then again, Kuya naman. It's not incumbent upon myself to... Siguro hindi niya lang expertise ang photos. Mukhang mali yun napuntahan nilang expert. Diba? UFOlogist to eh. Dapat photo expert yung mag-a-analyze. Ipinasuri rin namin sa photo and video expert ang nasabing litrato. The only one thing I can think of is the shadow of the other things, other objects in the picture. They don't match the shadow of this one. I wouldn't give too much credit to this picture. I think it's been placed with the Photoshop. Sumangguni rin kami sa pag-asa na sa maniwala kayo't sa hindi, merong unit na nag-aaral at sumusuri kung meron nga bang UFO. Parang yan yung NASA ng Pilipinas. Kasi picture yun eh. Ang kulit naman nila, ang anomaly kasi dito picture.
bago mo konsultahin yung yung expert sa pag-asa, ufologist, establish muna natin na totoo ito. Pero kung hindi pa natin na-establish na totoong picture ito, dun muna tayo sa may forte nito. Sino ba yung mga yon? Photo expert. Yun dapat mo nang kinukonsulta. Alam mo naman, pagdating sa picture, sa amin, lalo na sa science, unless it is being proven, kaya nga sinasabi, it is being proven scientifically, yung mga physical evidences, we cannot conclude na yun talaga isang extraterrestrial being. Sa kabilang banda, sa ginawang pananaliksik ng aming researcher, tumambad sa kanya ang artikulong ito noong Marso sa internet. Ayon dito, kumalat daw sa Bacolod City ang larawan ng isang government employee na may kasama. Fake na fake ito pero ito ay 2013 pa. So bagong-bago pa yung technology na yan sa mga Pinoy noon. Di umanong alien na nung aming sinuri, nahahawig din sa larawang kinunan ni Desiree. Dito namin nadiskubre, isang application lang pala sa cellphone. Diba? Sabi sa inyo Camera 360 version 3.9 na libreng na ida-download sa internet. Nung amin itong subukan, ilang click lang. Pwede ka na ngang may makasama sa litrato. Debunked. Ipinaalam namin sa mag-asawa ang aming natuklasan. May pala, tama, merong kami. Yung sa cellphone kasi meron kaming 360 na... Ikaw hindi mo alam yon? Yan, manual piniplace yan, nahuli ka lang. 'Di ba? Manual na nilalagay yan So meaning na application. So yun nga lang, hindi namin alam kung paano siya buksan at paano siya i-edit. Photographer ka kuya, digital camera pa yung gamit mo. Hindi mo alam yung mga ganyang bagay. Bullshit. 'Di ba? Manual na nilalagay yun Imposible hindi mo alam yun. Dahil nga nabura na ang maraming files sa kanilang cellphone nung nasira ito, hindi na namin nakita ang nasabing application o app. So at least ngayon, alam ko na may ganong effect. Kayo yung nagkuha nun Ginagawa naman tayong tanga nito. Na hindi siya totoo. Sa modernong teknolohiya ngayon, tila hindi na nga uso yung camera 360 dati yung mga filter. Pero ginagago pa tayo ni kuya, Hindi naman magkakaroon ng ganun kung hindi mo ginawa yun 'Di ba? Anyway, yan lang muna ang pag-usapan natin ngayong gabi. Good night po mga kababayan. Magandang gabi. Bye-bye.